Ano daw? Best Cabinet Secretary daw, etong si Sara Duterte. Kaya etong si Harry Roque daw ay nagtataka kung bakit meron merong mga tao, merong mga kababayan tayo na gustong matanggal sa pwesto nga, etong sa Vice President Duterte sa kanyang pwesto bilang DepEd Secretary. Natural lamang ng isang Harry Roque, given na yan eh, di ba? Alangan namang siraan mo. Diyan ka or sila ang ginagamit mo para magpalapad ng papel. Para nga naman matulungan ka uli. Natulungan ba itong si Harry Roque ng mga diehard? Balikan nga natin. Noong 2022 senatorial race, hindi. Kasi umabot lang siya ata sa number 17 or number 18 spot nung senatorial race in 2022. So hindi siya natulungan ng mga diehard, ng mga DDS. So ngayon, walang choice. Ang inaasahan pa rin niya ay ang mga supporters ng mga Duterte, ang mga diehard. Kaya ganyan. Matindi ang kanyang pagpapalapad ng papel ngayon. Ang isang taong may totoong abilidad at kumpiyansa sa sarili at alam niya na maraming sumusuporta sa kanya ng mga totoong kababayan natin, totoong tao, hindi lang yung mga trolls sa social media. Kung ikaw talaga ay magaling, kung alam mo sa sarili yan di ba, na you are worthy of the people's support. Pero siguro sa sitwasyong ito, alam mo na hindi ka deserving sa support ng taong bayan. Kaya yan. Dahil kung alam mo sa sarili mo na at kumpiyansa ka nga na may abilidad ka, naniniwala ka, na alam ng mga kababayan natin na may dunong at abilidad ka, hindi ka magsisip-sip. Ano daw ang ibig sabihin ng sip-sip? SIP, SIP. Some insecure people seeking for immediate position. Yun daw ang ibig sabihin nun. So, ayan. Best Cabinet Secretary. At marami pa siyang mga flowery words tungkol kay Sara Duterte. At ang sesti nga, kung sino yung mga kumakalaban kay Sara Duterte ay kanya namang binibira sa kanyang programa dyan sa SMNI at sa kanyang social media platform. Hindi bagay, yung isa kang abogado, pero ang talas ng dila na si Harry Roque, lahat ay kanyang binabanatan. Galit siya sa mundo. Okay? Galit sa mundo itong isang ito. Grabe. Aba naman, siguro kahit papano, alam natin na may dunong. Nung mga panahon niya, nung hindi pa ito animal rights lawyer. Kasi ngayon, ganyan na daw ito si Harry Roque. Dati kasi human rights lawyer yan Kahit paano, believe tayo dito sa mokong na to. Kaya lang kasi, paanong nag-deviate? anong naging dahilan? Ito ba ay dahil hindi ka makalaban ng patas? Okay? Or ito ba ay pagiging desperado sa power? Dahil gusto talaga magkaroon ng power yung mga katulad nito. Diba? Pero yun nga, good luck. Siguradong sa susunod na eleksyon ay tatakbo na naman ito at wala na namang mapapala. Ngayon pa, sa tingin ko ay unti-unti nang nabubuwag ang mga diehard. So yan, kaya totoo na isa ito sa mga aasa na lang at magiging kawawa talaga. Kaya nga nagpapalapad dyan ng papel sa mga Duterte at higit sa lahat syempre, yung pinipilit niya na siya ay omnipresent. Kahit sa ang social media platform, makikita mo itong mokong na ito. So anong ibig sabihin yan? Wala ka na ibang pinagkakabalahan. Kundi yung pag-promote mo sa sarili mo, malayo pa man din ang eleksyon, di ba? Namumulit ka na. Anyway, buong buhay naman, ganyan ang gawain ng mga katulad ni Harry Roque at ng iba pa. Pamumulitika. Buong buhay, I mean, hindi lang kung oras at parating na ang eleksyon. All year round, naandyan yan. Dahil maganda nga namang investment yung mga ganito. Diba? Good luck. Lahat ng investment, posible ring malugi. At sa tingin ko, malulugi ito si Harry Roque.